الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين يوم تدعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرفه من خلقه وأصدقهم وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Narito tayo ngayon sa ikasyam ng Jumada Thani, taon 1445 ng Hijrah, na tatama sa ika-22 ng Disyembre, taon 2023. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, na sa paksa natin sa khutbah na ito, ay magkaroon tayo sa ating mga puso at sa ating mga sarili ng tunay na takot kay Allah Ta'ala, lalo na sa mga pagsubok sa ating pananampalataya na nagaganap sa ating paligid. Sapagkat hindi mapasusubalian na nandito tayo sa panahon na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Muslim, ya'ti zamanun ala ummati, ya'ti zamanun ala ummati al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Sinabi ng sugo alaihi salatu wassalam, darating ang panahon ika sa aking ummah na ang paghawak nila sa kanilang relihiyon ay katulad ng paghawak sa baga ng apoy. Baga ng apoy, mga kapatid sa Islam. Bakit hindi maging ganoon? Ipaniliwanag ng hinggit sa isa sa ating mga ulama na mga syurah o tagapagpaliwanag ng hadith na ito, na kung saan kanilang sinabi ay hindi makakatimpi, hindi makakasabar ang isa sa inyo sa paghawak niya sa kanyang relihiyon sa araw na iyon. Kaya, ang nagsasabar sa kanyang relihiyon ngayon sa Islam ay higit pang kanyang natatalo sa kanyang pagtitimpi ang 1,000 na matutuwid na mga sahaba. Bakit? Dahil naroon ang propeta sa kanilang panahon. Samantala, sa panahon natin ngayon, walang nabi na ating nakikita. Pero bakit tayo nagsasabar? Bakit tayo nagtitimpi? Sapagkat yun ang sukatan ng iman na tinatawag. Sukatan ng iman, ang mga bagay na hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan, pero pinaniniwalaan mo, yan ang iman. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga taong mayroong tunay na takot sa Kanya sa panguna o pambungad ng Suratul Baqarah. Sinabi ni Allah Ta'ala na matapos niyang sabihin, dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, na ang kitab na iyan, ang Quran, ay gabay para sa mga muttaqin, para sa mga mayroong takot sa Kanya. Binigyan niya kaagad ng larawan kung sino ang mga muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Yung mga naniniwala sa al-ghaib. Bagay na hindi nakikita. Impyerno, paraiso, hindi natin nakikita.
Barzakh, hindi natin nakikita kung anong tunay na nangyari sa buhay ng tao pagkatapos siyang mamatay sa kanyang libingan. Pero naniniwala ka rito. Wa yuqimuna as-sala. Resulta noon, tinatayo mo ang 5 obligadong pagdarasal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. At nagbibigay ka sa landas ni Allah Ta'ala na hindi mo inaasahan ang kapalit at palakpak na makamundo. Bagkus ang iyong inaasahan ay walang iba kundi ang thawab o ang gantimpala ni Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. At naniniwala, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang mahigpit sa ibinaba sa iyo at ibinaba sa mga naunang pang propeta sa iyo. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Halaga sa lahat. At patungkol sa kabilang buhay, ay hindi basta-basta ang kanilang tibay ng paniniwala sa kabilang buhay. Iyan, mga kapatid sa Islam, ang katangian ng mananampalataya. Iyan ang katangian ng humahawak sa kanyang relihiyon na parang humahawak sa baga ng apoy. Na kahit pa i-reject siya ng kanyang mga kamag-anak, bakit hindi ka na sumasama sa amin sa Pasko simulang nag-Muslim ka? Hindi ka na nakikimiri Christmas sa amin. Simula nang ikaw ay sumama dyan sa grupo ng mga matutuwid, hindi ka na sumasama sa amin sa 7 days ng patay, sa 40 days ng patay, sa hinang 7, sa mga ginagaya na minatay. Hindi ka na pumupunta dito sa mga anniversary ng ating mga kamag-anak. Hindi mo na inaalala ang birthday. Masama na ang loob namin sa iyo simula nang nagbalbas ka, simula nang nagmimawak, simula nang nakinig ka sa mga ulama-ulama na yan. Aha. Bakit ganoon ang kanilang pananaw sa iyong pananaw? Parehas kayo Muslim. Minsan magulang mo, minsan kapatid mo, minsan asawa mo pa. Ang KJ mo naman, bakit di mo naman pasasalin ng mga bata sa Christmas party? Wala namang problema kasi year-end party. Yun din yun. Ang dekorasyon, ang exchange gifts, lahat, yun din yun. Bakit ka, KJ? Bakit? Bakit dahil ikaw ay naniniwala ng mahigpit sa akhirah? At ang pananaw noong tao na iyon na pabalat lang ng mundo ang nakikita at kasiyahan ng mundo, sinabi ni Allah tungkol sa kanila, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Alam nila ang mababaw na kahulugan ng dunya, ng mundo, kasiyahan sa mundo. Okay man yun, nagsarak ka sa araw ng kanyang birthday. Sarak ka man yun? Nagpajamo, nakakain ang hindi makakain sa araw ng kanyang kaarawan, unang kamatayan, anniversary 1 year ng kanyang patay na kamag-anak. Ano ang kanilang nakikita? Ang pagpapakain. Hindi nila nakikita yung paglalagay ng araw na dinakila na wala sa batas ni Allah. Kaya ang paningin ng taong hindi makaakhirah, ang nakikita lang nila ang pabalat ng mundo. Anil akhirati hum ghafilun. Patungkol sa kabilang buhay, nalingat sila. Tanga sila pagdating sa kabilang buhay. Sorry sa term. Tanga sila at bobo pagdating sa kabilang buhay. Matalino lang sa mundo, pero doon sa kabilang buhay, hindi sila professional doon. Yan mga kapatid sa pananampalataya, ang realidad sa ngayon. Lalo na nitong mga Kapaskuhan. Alam ko, bawat isa sa atin, kinukumbinsi ng kamag-anak niya. Yung mga bagong pasok sa Islam, wala naman tayong ihanda doon na baboy. Kasi para sa iyo. Pero yun pa rin, higit pa sa pagkain ng baboy, ang pagbispiras sa Pasko. Sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, sa Surah Maryam 91-92, Takadus samawatu yatafattarna min. Halos magkapunit-punit ang kalangitan.
nang sabihin ng tao yun na nagkaanak si Allah. Watakhirrul jibalu hadda. Watansyakul ard, at magkabiyak-biyak ang lupa. Watansyakul ardu, watakhirrul jibalu hadda. At magkabilang buhay hindi na. Kasi bakit? Wala nang hidayah na ibibigay sa kanya, na magdadala sa kanya sa paraiso. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Tunay na itong mga gawain na ito ng shirk, ng kufur, ng bid'a, puro salungat sa katotohanan na nasa ating paligid ngayon. Kung titignan mo ang mga streets natin, napaka-busy kasi tinatawag nilang Christmas rush. Pero kung magninilay ka ng maayos at hindi bulag ang puso mo, iba ang makikita mo. Ano ang makikita mo, kapatid sa Islam? Ang makikita mo roon ay ang mangyayari sa Yaumul Qiyamah, na maghahalo-halo ang mga tao sa kanilang pagkataranta sa kabilang buhay. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ano bang ibig sabihin noon? Sa araw na iyon, para silang mga paru-paro na hindi magkanda o gaga sa kanilang pupuntahan at gagawin. Sa dami nila at paikot-ikot sila na hindi nila alam kung anong magagawa. Ano kanilang gagawin at saan ang pupuntahan nila. Yan ang magaganap. Pinapareflect na sa atin ni Allah kung anong mangyayari sa Yaumul Qiyamah. Ngayon, gusto mo bang sumama doon sa ganoong grupo? Na katulad ng mga paru-parong hindi magkandamayaw kung saan sila pupunta. Mga kapatid sa pananampalataya, alam natin na kahit sa 1 bilyong Muslim sa mundo, 4 na bilyon, kakaunti lamang ang tunay na sumusunod sa pamamaraan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakaunti lamang ang hahawak sa nagbabagang apoy ng relihiyong ito. At yung kakaunting iyon, kapatid sa Islam, na sana ikaw at ako ay makabilang doon makasama doon sa kakaunting iyon. Sila yaong pagpapalain ni Allah. Sila yaong mga estranghero sa mundong ito at bibigyan sila ni Allah ng gantimpala doon sa kabilang buhay. Riwayat ni Imam Muslim, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qalu man hum ya Rasulullah? Manil ghuraba ya Rasulullah? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, nagsimula ang Islam na estranghero sa mundong ito, wayfarer, stranger, hindi kilala ng mundong ito. Ilan lang ang sumunod? Mga miskin pa, mga alipin pa, Bilal ibn Rabah. Walang sinabi sa society, kukunting-kunti sila, pinagtatawanan ng mga Quraysh. Nakipaggera sila sa mga Quraysh nung ipinahintulot ang jihad. 300 sila, 1,000 ang Quraysh. Natalo nila nang dahil sa tagumpay na binigay ni Allah, nang dahil sa iman na matibay na walang patumpik-tumpik. Wabil akhirati hum yuqinun, nang dahil sila ay may yakin, may katiyakan sa kanilang paniniwala sa akhirah. Nagsimulang ganoon ang Islam at babalik na ganoon ang Islam. At ito na nga bumabalik na ganito ang pananampalatayang ito. Bumabalik na ang katotohanan ay tutuyain at kakantsawan ng 1 bilyon, 4 na bilyon dahil sa kanilang pagsasabi ng totoo. Dahil sa kanilang pagsama sa dalil. Bumabalik na ganoon kung ano ang dating kalagayan ng Islam. Pero ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
fatuba lil ghuraba. Ang paraiso, ang mabuting balita ay para sa mga ghuraba. Kung ikaw, kapatid sa Islam, ikaw ang nag-iisang nagsasala sa inyong bahay at lahat sila sumasamba sa santo, ikaw ay kasama sa mga ghuraba. Kung ikaw ang nag-iisa na Muslim sa paligid ng mga nag-aangkin na Muslim na sumasali sa mundo at sumasabay sa indayog ng mundong ito, ikaw ay ghuraba. Kung ikaw na kapatid, ang nag-iisang nagtatakip ng totoo sa kanyang aura, kahit napakainit, kahit pinagpapawisan ka na, tutuyain ka na ng mga kakumari mo sa business at lahat, ang init-init, bakit yan ang suot mo? Pero humahawak ka pa rin sa katotohanan dahil utos sa iyo ni Allah at may pinangakong Jannah sa iyo. Kasama ka sa mga ghuraba na sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong ang mga sahaba, sino ang mga ghuraba ya Rasulullah? Sumagot siya, yung mga taong itinutuwid nila ang kabuktutan, ang kamalian kapag nagkasiraan na ang mga tao. Kapag lumaganap na ang kasiraan, ang kabuktutan ng mga tao, kapag may nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama, nagpapaalala sa mga tao, pinapaiwas sa bid'ah at tinuturo ang sunnah, pinapaiwas sa shirk at kufur at tinuturo ang tauhid sa panahon na talamak at common na lamang ang tauhid at ang kufur. Yan ang mga ghuraba. Mapabilang nawa tayo sa mga ghuraba na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag ninyong hayaan na mabitawan niyo ang din sa nagbabagang apoy na iyan. Hawakan ninyo kahit masunog pa ang kamay ninyo sa paghawak, sapagkat ang kapalit niyan ay ang walang kaligayahan, walang hanggang kaligayahan sa paraisong ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك فقال من عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم ارفع الحصار عن أهلنا في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين نصرا عزيزا معزرا من عندك يغنيهم النصر سواك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الظالمين وصهاينة الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم اغرس السنة في قلوبنا وأمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين اللهم أمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين أمتنا ونحن ساجدين مستسلمين إلى أمرك يا رب العالمين اللهم إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنك إن لم تساعد ولم تعن عصابة المجاهدين في سبيلك فلن تعبد على هذه الأرض كما ينبغي أن تعبد عبدا يا رب العالمين اللهم أمتنا على السلفية والسنة اللهم أمتنا على الحق يا رب العالمين متمسكين بكتابك وبسنة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عن جميع صحابته يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم